Laging ganito, madilim. Sa dilim, ako ay nakakulong. Sa dilim, ako ay nag-iisa. Sa dilim, ako ay ako. Hindi ko alam kung bakit, pero lagi kong nakikita ang sarili ko na nag-iisa sa dilim. Nakakulong. Noong una, hindi ko alam kung ano ang aking dapat gawin. Para akong tanga, nakaupo, masid lang ng masid. Di nagtagal, sinubukan kong tumakas, naghahanap ng maaaring malabasan. Ngunit, wala, wala. Hindi ako maaaring lumabas. Hindi ako maaaring tumakas. Paulit-ulit ito. Hanap lang ng hanap. Hanap lang ng hanap. Para bang biglang may lalabas na pinto para ako makatakas, para ako makalaya. Wala na talaga. Umupo na lang ako. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa wala na akong pag-asa. Wala na talaga. Matagal akong umupo sa dilim. Nag-iisa, nakakulong. Ngunit wala ring nagbago. Nag-iisa pa rin ako, nakakulong. Nang tumagal, mayroon akong narinig. Mga boses. Mga boses na hindi ko kilala. Mga boses na parang kilala ang aking pagkatao. Diyan ka. Kailanman, huwag kang lalabas, huwag kang lalabas. Lahat ng ginagala, nag-iisa. Para sa ikabubuti mo ito. Respeto, ganyan ang respeto. Respeto. Paulit-ulit lang ito. Sinusubukan kong sundan kung saan nanggaling ang mga boses. Ngunit, parang bawat pader ay nagsasalita sa akin. Parang ang bawat pader ay mga bibig. Diyan ka. Kailanman, huwag kang lalabas, huwag kang lalabas. Lahat ng ginagala, nag-iisa. Para sa ikabubuti mo ito. Respeto. Ganyan ang respeto. Respeto. Kinukulong nila ako. Hindi ko alam kung bakit. Respeto? Bakit kailangan ko ang kanilang respeto? Ganito ba talaga ang dapat mangyari upang galangin ka ng mga tao? Hindi. Sa paglabas, ito ay lalaya. Sa paglabas, marami kang magagawa. Tara, labas. Hindi. Ayoko. Gusto ko ng respeto. Respeto. Bakit ganun? Laging ganyan. Isang bangungot. Makakatakas ka. Pero, babalik at babalik rin yan. At dahil sa babalik at babalik din yan, tayo na mismo ang yayakap sa dilim. Tara, labas.